Isang magandang araw po mga Kapinoy. Kamusta po kayo? As I speak right now, nagbitayo na po si Senator Ping Lacson as the chairman of the Blue Ribbon Committee dyan sa Pilipinas. Sa mga hindi po nakakalam, ang Blue Ribbon Committee po ng Senate ay siyang namumuno o siya nangunguna sa pag-iimbestiga ng ating mga flood control project scam, And then nagsimula po yung pag-iimbestiga nung panahon po ni Marcoleta, and then napalitan po siya nitong si Senator Ping Lacson, bilang chairman. Okay? Kasi po nagpalit na rin po ng leadership itong Senate, nung naging presidente po ng Senado, itong si Soto, So, kani-kanina lang po nag-resign na si Ping Lacson. Okay? Ang dahilan po niya ay dahilan daw po sa hindi na daw po gusto ng mga kapwa niya senador ang tinatahak ng Blue Ribbon Committee ng investigasyon tungkol diyan sa flood control scam. Okay, so yan ang ating pag-uusapan, Yan ang pag-uusapan natin. Bakit ikinokonsidera nitong si Ping Lacson sa kanyang pag-resign as a chairman of Blue Ribbon Committee ang feelings o kung ano man ang nararamdaman ng kanyang mga kapwa senador. Alright, so okay, sana may paliwanag natin ito ng maayos, Okay, so noong pong isang linggo ay itong si Pampilo Lacson, si Ping Lacson as head of the chairman, or head or chairman of the Blue Ribbon Committee, nagbigay po ng statement na ito pong halos lahat daw po, halos lahat ng miyembro ng 19th Congress, ibig sabihin po yung Kongreso nung nakaraan, noong 2022 to 2025 ay may mga insertions sa budget, Okay. So, na dito naman po ay ipiniliwanag ni Soto na bigla pong nag-react din itong si Senator Soto na hindi naman daw bawal ang insertion kasi trabaho naman talaga ng mga Senado, at nasa konstitusyon po natin yan na amendments or yung pagbabago ng mga maaring baguhin sa budget ay trabaho ng Kongreso. Ibig sabihin po ng Kongreso ay ng House of Representatives at Senate. Totoo naman po yun. Yun po ang talagang trabaho ng isa sa mga trabaho ng mga ating mambabatas. So, at pinaliwanag naman po ni Ping Lacson kung saan siya nanggagaling doon, at sinasabi naman niya na hindi niya para sirain ang kredibilidad ng bawat houses, kung hindi para maging itong mga senador ay maging very conscious sa kanilang ginagawa tungkol dito sa budget na to. Yun ang kanyang dahilan. Okay, so dahil po sa sinabi na ito ni Ping Lacson, ito pong ilang miyembro ng Senado, katulad po ni JB Ejercito, ay nagbigay po ng pahayag na sinasabing nag-iisip siya. At ang according to him, apat na miyembro pa ng majority na umalis na po sa majority. Dahil hindi na daw po gusto nila ang tinatahak ng investigasyon ng Blue Ribbon Committee. Okay.
dahil daw nasusunog daw po ang kanilang bahay. Ibig sabihin, yung daw bahay ay di yung Kongreso, yung Senado, no, nasisira sa tao. Okay, so nung nagsalita ng ganyan, sabi nitong si Ping Lacson ay biglang nagsalita na sige, siya daw po ay magre-resign na as Blue Ribbon Committee Chairman. At sa tingin ko po, ang pinanggagalingan niyan ay yan pong pinangangalagaan niya ang majority. Alam naman po natin at sa Senado, 15 lang po ang sumama sa majority. Medyo manipis po yun. Alam naman natin na pag manipis, pag hindi, wala ka ng suporta ng majority o karamihan ng miyembro ng Senado, yan po ay baka tanggalin kung sino man yung presidente at magkaroon uli ng shake-up sa Senado. Kasisimula pa lamang po, wala pang isang buwan ata itong si Tito Soto, at alam naman natin na matalik na kaibigan niya ni Ping Lacson. Okay, so siguro itong sa aking palagay, itong si Ping Lacson ay ikinoconsider niya yung pagiging presidente nitong si Soto. Kino-consider niya para hindi mawala ang majority sa kanila. Alam naman nating napakanipis. 15. Yan pa ay sino ba ang miyembro ng 15? Isa diyan ay siyempre yung magkapatid na Villar, isa pang Cayetano, na ang kapatid naman ay Senate Minority Leader na si Alan. So mawala lang yung tatlong yan. Pas ito pang si JB, mawala din lang. Apat na mawawala. Aba, ay di anong mangyayari? Mawawala na ang majority sa kanila, matatanggal si Soto, at mawawala lahat yung binabalak na kung ano man yung binabalak nitong sila Soto at ni Ping Lacson na pagbabago dito sa Senado. Diba? Mawawala. So, palagay ko yung po ang pinanggagalingan ni Ping Lacson. Iniingatan niya ang pamunuan nitong si Soto. So, isang malaking dagok po ito sa ating mga mamamayan diyan sa Pilipinas. Alam niyo kung bakit? Napapatunayan natin na itong mga senador na to, katulad nitong si Ejercito at ilan pang senador diyan sa Senado natin, na sa mga politiko, nalalahat ko na po, na ang pinagagalagaan lang nila ay yung kanilang sariling interest. Ang sa akin naman po, kung talagang malinis ang konsensya mo at malinis kang namamalakad, bakit hindi nila gayahin ang template nitong si Ping Lacson? Si Ping Lacson, anong template ni Ping Lacson? Ito nga po ay hindi nga kumatanggap ng mga pork barrel, ng mga perks diyan sa Senado bilang senador. Bakit hindi nila gayahin yung katulad ng ginagawa niya? Nagtatanong lang po. Ngayon, kung talagang kaya itong si Ping Lacson bumibilib ako dito dahil sa wala siya kasing itinatago. Wala siyang itinatago. So, handa siyang managasa talaga. What do you mean by managasa? Tamaan na kung sino tatamaan sa investigasyon. Di ba? Ibig sabihin, kung malinis ka bilang senador, magagawa mo yan dahil wala kang katatakutan. Etong mga senador na to, na nasasabing nasusunog ang kanilang bahay, o itong si katulad ni JB Ejercito, baka naman po may itinatago. Hindi naman po sinusunog ang bahay. Sa tingin ko, inilalabas ang mga maling trabaho ng ating mga politiko, lalo na sa Senado at sa lahat ng mga mababatas, kung saan dyan nagsisimula ang korupsyon dito sa flood control scandal natin. Dyan po nagsimula kung wala yung mga insertion na yan, kung wala yung mga ganyang budget na
pinakikialaman ng bawat senador o ng congressman. Kung wala silang intensyon na makialam diyan, hindi nila pakikialaman ay ang National Expenditure Program ng Executive Department. Titingnan lang nila at babantayan nila kung nagagawa lahat. 'Di ba? Kung nagagawa lahat ng Executive Department. Yun po ang trabaho nila. May oversight, pero although trabaho din nila na mag-amend, that's fine. That's true. Nandiyan po yung ating konstitusyon. Pero, kung tutuusin, hindi pa talaga nila dapat ginagalaw yan eh. Kung wala silang interest, diyan sa pera na yan, pabayaan nila na magbigay ng programa ang Executive Department at aprobahan nila o hindi, di ba? Nasa sa kanila yon, nasa sa Kongreso yon. And then kung inaprobahan nila, dapat tingnan nila at bubusisiin nila kung nagagawa. Pero ito pong mga senador na to natatakot daw. Natatakot na mabulatlat lahat at masunog ang kabahay nila. Baka may itinatago din. Mukhang totoo ang sinabi ni Senator Lacson, mukhang totoo po dahil palagay ko yan lahat ng mga yan ay may mga o hindi man lahat o baka katulad ni Risa Hontiveros na nagpapaliwanag na wala siyang insertion na hindi dumaan sa deliberation. Wala silang amendments o suggestion na hindi dumaan sa deliberation. Lahat daw ay dumaan. Sabi ni Risa, yung kanyang lahat ng amendments na ginawa sa budget. Okay? So, kung katulad ni Risa na matapang, sasabihin na, sige, patunayan ko sa inyo, may insertion ako, meron, pero wala akong pakinabang diyan. Lahat dumaan yan sa plenaryo. Wala akong isiningit sa BICAM at hindi rin ako membro sa small committee at sa totoo lang po, hindi bumoto itong si Risa Hontiveros ng no sa 2025 budget kasi nakita niya na nabawasan ang mga budget sa health, education, kung saan siya, yun ang binabantayan niya. Kaya I don't think na talagang may bahid ng dugo itong alegasyon laban kay Risa Hontiveros. Okay? So balik tayo, Balik tayo diyan sa mga miyembro na takot masunog ang kanilang bahay. Palagay ko totoo ang sinabi ni Ping Lacson na marami diyan nag-insert. Baka hindi lang basta insertion, in-insert nila sa BICAM. Palagay ko po. Alright? So ngayon, hindi natin alam kung sinong papalit na chairman ng Blue Ribbon Committee para ipagpatuloy ang investigasyon. At kung sakali man po titigil itong investigasyon ito, ay sana nagsimula tayo. Tama nga siguro, sabi ng iba, walang mangyayari diyan. Di ba? Walang mangyayari diyan sa mga investigasyon na yan sa Senado at sa Kongreso. Kasi titigil yan. At ito naman pong ICI ay reluctant o ayaw nilang isa-publiko ang kanilang investigasyon. So, mukhang lulutuin na naman po, luto na naman to. Wala na naman mangyayari. Okay? Magandang araw po. Bye-bye.